Lagi niyong tatandaan mga kahunista na lahat ng mga YouTubers ay nagsimula sa wala ring mga views yan. At lahat yan nagsimula rin sa ginawa mo na nag-sign up ka sa YouTube at wala pang subscribers. Pero nakakaingit no, dami-dami nilang views ngayon. Bakit nga kaya? You want to be a content creator? Press record. So ang content natin, ang re-reacta natin ay kung dito sa all about sa kung paano mapataas yung views. So nandito ka sa video na to dahil gusto mong dumami ang views mo. Kapatid, nasa tamang video ka. Tama yung nabasa mo sa title. Ngayong video na to, ang pag-uusapan natin ay kung paano dadami yung views ng mga video mo. Siguro iniisip mo, nako John, konti lang kasi subscribers ko, kaya konti lang talaga nanonood ng video ko. Brad, nagkakamali ka. Kahit konti lang ang subscribers mo, pwedeng dumami ang views ng mga videos mo. Kailangan mo lang gawin yung mga tricks na ibibigay ko sa inyo ngayon. Handa ka na ba? Lagi niyong tatandaan mga kahunista na lahat ng mga YouTubers ay nagsimula sa wala ring mga views yan. At lahat yan nagsimula rin sa ginawa mo na nag-sign up ka sa YouTube at wala pang subscribers. Pero nakakaingit no, dami-dami nilang views ngayon. Bakit nga kaya? Etong mga tricks na ibibigay ko sa inyo mga kahunista ay makakatulong talaga kung paano dadami yung mga views ninyo. Minsan napapaisip kayo, no? Pinaghirapan ko namang maigi yung video na ginawa ko. Alam ko maganda to eh. Alam ko sa sarili ko maganda yung video. Pero bakit walang nanonood? Pero pag ginawa mo yung mga tricks na ituturo ko sa inyo ngayon, malamang dumami na ang mga views ng mga video nyo. Trick na pwede natin gawin para dumami yung mga views, ito yung madalas na hindi natin masyadong pinagtutuunan ng pansin, is yung title. Tama yung narinig mo kahunista, dapat sa title pa lang, interesting na yung video mo. Ang mga kailangan mo i-consider sa paggawa ng title, syempre unang-una dapat catchy. Pag sinabing catchy, yung tipong mapapapindot talaga at manonood talaga yung mga potential viewers sa video mo. Pwede mo rin gawin na yung title mo is related sa mga video na sikat na may kinalaman at katulad din ng content ng video na in-upload mo. Kapag kasi ginawa mong related yung title ng video mo sa mga sikat na video na may katulad na content nung sayo, malamang mapunta rin sila dun sa video mo. Pwedeng habang pinapanood yung Kumbaga ang sinasabi niya dito, ilapit natin, kumbaga wag kopyang-kopya, kumbaga ilapit natin yung title natin dun sa kaparehas nating video na sikat. So yun. Tsaka kalimitan ng para intriguing talaga yung title ng video natin. Ang ginagawa ng iba yung title patanong para maano nila yung sagot dun sa content, parang ganun. Okay, continue tayo. sikat na video, yung video mo nasa ilalim ng video niya at pwedeng i-recommend yung video mo at papanoorin naman yung video mo kasunod. Paano nga ba ginagawang catchy ang title ng video? Ito yung mga naobserbahan ko mga kahunista na talagang nagiging interesting yung video kapag ganito nagsisimula yung mga title ninyo. Kapag tutorial yung video, pwede mong simulan sa how to, or sa Tagalog, pwede mong gawing paano, or para mas ma-curious sila dun sa video mo, pwede mong lagyan sa simula ng secret. Alam nyo mga kahunista, ang mga Pinoy ay likas na mga chismoso. Alam ko yun kasi chismoso rin ako. Ganun talaga ang nature ng mga Pinoy. Mahilig tayong makialam o usisain yung mga bagay na wala naman tayong kinalaman. So pag nilagyan mo ng how to, paano, or secret, mas maraming potensyal na manonood sa video mo. Bibigyan ko kayo ng example, ikumpara natin. Pakinggan niyo yung sinabi niya, potential hindi yung ibig sabihin na marami kaagad. Malaki yung potential na may mag-click. Pero ang concern pa rin dito is kung gaano ka-interesting yung video. Kasi pag nakita yung title natin, tsaka yung thumbnail natin, maring i-click nila kasi na-intriga sila. Pero yung continuous watching, depende na yon kung paano tayo gumawa ng intro doon sa videos natin at kung gaano ka-informative yung video natin. Kumbaga, kung mahuhook ba natin sila doon sa videos na ginawa natin. So, yun. Game. Yung mga title na to. Kunyari ang content mo ay pagluluto. Piliin nyo kung ano yung pinaka-interesting or pinaka-catchy sa mga title na to. Nagluto ako ng adobong baboy. Paano magluto ng adobong baboy? Secret technique sa pagluluto ng adobong baboy. Review. Eto. Yung nagluto ako ng adobong baboy, parang wala siyang walang dating, parang normal lang. Paano magluto? Ito naman, ito yung
hinahanap ng mga nagse-search ng ng paano magluto ng adobong baboy. Ito naman yung secret technique o kung paano pasarapin ang iyong adobong baboy, yung mga ganon. Ito yung yung kahit alam mo na magluto, parang may intriga ka pa rin kung ano yung content na yon. Sa akin yung number 3, yung secret or kaya yung paano pasarapin, mga ganon. Build. Kung papansin ninyo mga kaunista, yung tatlong titles na yan ay pare-pareho lang naman ng content, pero pinaka-interesting yung dalawa sa dulo, lalo na yung pinakahuli. Kasi mas nakaka-curious. Meron kang malalaman na hindi mo pa alam dati. Nakuha nyo? Ang goal mo sa paggawa ng title ay ma-curious yung mga tao at i-click yung video mo. Advance ako mag-isip. Yung next trick na ituturo ko sa inyo ay isa sa mga trick na hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin kapag bago ka pa lang na content creator. Thumbnail. Napansin ko mga kahunisa na kapag ako mismo ay naghahanap ng video na gusto kong panoorin, mas attracted ako kapag yung thumbnail ng video ay makulay, malinaw, at interesting. Yung tipong pagkakita mo pa lang ng thumbnail kahit hindi mo mabasa yung title ay napapaklik ka na para panoorin yung video. So kailangan nyo talagang pagtuunan ng pansin ay yung thumbnail. Napakalaking porsyento kaya kiniklik ng mga tao yung video natin ay dahil sa maganda at interesting at attractive na thumbnail. Okay, putulin natin dyan, no? Meron akong napanood nung nakaraan. Sabi nila, pag nakabuka daw yung bibig mo doon sa thumbnail, mas kiniklik daw ng karamihan. Kumbaga, nakawaw ka, yung mga ganon, parang exaggerated reaction, nagugulat, yung mga ganon daw yung facial reaction natin sa thumbnail. Karamihan daw, yun ang kiniklik. So, siguro gagawa ko ng content dyan kung paano gumawa nung panglagay natin sa thumbnail na action natin, mga ganon. Yung face lang naman. Okay, so continue tayo. Ikumpara nyo itong mga thumbnail na to. Ano para sa inyo ang mas interesting sa dalawa na yan? Kayo mismo yung makakasagot. So wag nyo kakalimutan na dapat yung thumbnail natin is attractive. Next trick, wag nyo kakalimutan to mga kaunisa na every time nag-upload kayo ng video, kailangan lagyan nyo ng tags. Sa mga hindi nakakaalam, medyo nakakatamad to no, yung tags. Kahit ako, guilty ako sa part na to, no, yung hindi naglalagay ng tags. Kumbaga yung mga tags ko, yung automatic na tags na. Pero, yun, dapat babaguhin pa rin natin, depende sa videos na ginawa natin. So, yun. So, sikapin natin na i-edit lagi yung tags para mas may promote ni YouTube sa mga tamang audience yung ating mga video. kung para saan ang tags, ang purpose ng tags ay para yung video mo ay mai-connect at mai-relate sa mga video na katulad niya. Kung ang video mo ay may kinalaman sa makeup tutorial, kailangan mo lagyan ng mga tags na tungkol sa makeup. Kung ang video mo ay may kinalaman sa pagmumotor, kailangan mo lagyan ng mga tags na may kinalaman sa pagmumotor. Isa pa sa magandang technique mga kaunista, ang ilagay mo na tags ay yung pangalan ng mga YouTube channel, ng mga sikat na YouTube channel na may kinalaman dun sa klase ng content ng video mo. Halimbawa, yan. Bago siya maghalimbawa, no. Kagaya nito, ito yung video ko nito kay John Ingero tsaka kay Mayor TV. So, itatag ko rin, lalagay ko sa tags yung YouTube channel nila. Para, alam mo yun, kung sakaling malaki ang views nila, yun, mahatak, magkaroon tayo ng views dito sa videos na to. So, yun, magandang technique yun, ha. makeup tutorial yung video mo, ilagay mo sa tags yung pangalan ng mga sikat na makeup tutorial vloggers. Sa pamamagitan nun, pwedeng i-recommend ni YouTube yung video mo sa community na mahilig sa mga ganong klase ng video. Nakuha mo yung point? Advance ako mag-isip. Kaya napaka-importante. Yan, bago tayo pumunta doon sa importante, be responsible lang doon sa tags. Huwag natin ilagay sa tags yung mga hindi naman related sa tags natin. Kunwari, dito sa Pilipinas, sikat si Kong TV. Yung videos mo naman, di naman related kay Kong TV, pero nilagay mo sa tag Kong TV. So, which is, hindi siya advisable. So, dapat related lang sa videos mo yung ilalagay mo na tags. Okay, game. Ng tags, tambakan nyo ng mga tags yan mga kaunista kasi pwede naman talagang marami yan. Mas marami kang tags na ilalagay, mas malaki yung chance na i-recommend yung video mo sa iba-ibang klase ng community. Ang pelikulang ito ay rated PG. Next trick para dumami yung video mo. Wag mong kakalimutan maglagay ng description. Yung description ay isa sa dahilan kung bakit nasi-search yung mga video natin.
ano nga daw yan tatlo Nasa thumbnail, nasa title, tsaka nasa description. Tapos siyempre nasa tags. Pero hindi naman actually kailangan complete title yung nandoon sa tags no. Yung mga ano lang, words lang na included or kahambing ng ating title no or related sa videos. So description, isa sa mga ano daw advisable diyan. Kailangan daw yung first introduction o first na sasabihin mo dun sa videos mo is yung mismong title mo. Or at least dun sa part ng videos mo, mababanggit mo dun yung specific na title mo dun sa videos. May mga time na nag-experiment tayo na binabago-bago natin yung title. Pero ang maganda naman doon, dapat nababanggit natin yung specific. Kunwari, dito, paano dumami ang views. Kumbaga, dapat mabanggit natin paano dumami yung views mo sa YouTube. Yun, ganun. Tapos, uulitin din natin yung title na yun, ilalagay din natin sa description. Okay? Pwede pa nga doon sa pinakadulo, lagay mo, related tags, ganun. Tapos gawa, sa description to, yung pinakadulo, may nakikita ko naglalagay ng related tags. Ganyan. Okay, game. Kung ano yung mga ilalagay mo sa description ay makakatulong kapag nire-research yung video mo. Katulad nga ng example ko kanina, kunyari, how to cook adobo. Ilalagay mo sa description mo yung mga words na how to cook adobo, paulit-ulit mong ilagay na may kinalaman sa pagluluto ng adobo yung video mo. In that way, kapag may naghanap dun sa search bar, pero hindi naman dapat paulit-ulit. Kumbaga, i-rearrange mo para kung kunwari i-search man, hindi man specific yung title mo na ma-search. I mean, saka ka-rearrange mo doon sa title mo sa ilalim is mabibigay maisasuggest ni YouTube yung videos mo. Kunwari yung sample natin yung adobo, paano magluto ng adobo. Isa yun, lagay mo sa tags mo. Tapos, sa description mo. Tapos, pangalawa, lalagay mo sa description mo. Sekreto kung paano magluto ng adobo. Tapos, paano pasarapin ng adobo. Mga sangkap na hinahalo sa adobo. Yung mga ganun, parang ano rin siya. Title type, pero nasa description. Yun. Parang, sa tingin ko yun din atang gusto niyang sabihin. Hindi niya lang may explain ng maayos, kumbaga. Straight to the point na yung nasasabi niya. So, yun. Idea ko lang naman yun, Baka yun din yung idea niya. Yun yung pagkakaintindi ko rin. Game. ng YouTube ng how to cook adobo, isa agad yung mga video mo sa pwedeng i-recommend ni YouTube sa kanila. Halimbawa, ang video mo is paano pumuti ang kilikili. Di ilagay mo sa description, paano pumuti ang kilikili. Ilagay mo rin sa tags, paano pumuti ang kilikili. Pag nilagay mo yung mga words na yun, pag may naganap sa YouTube ng paano pumuti ang kilikili, maniwala ka sa akin, kahonista, lalabas yung video mo. Advance ako mag-isip. And finally, wag mo kakalimutan, maglagay ng hashtag. Kasi isa sa mga way na paghahanap ng tao ng video sa YouTube is through hashtag. Ang hashtag, nilalagay yan sa bandang baba ng description, at kapag in-upload mo na yung video, lalabas yung hashtag na yon sa ibabaw ng title, sa bandang ilalim ng video. Pero paalala lang, bago sa paalala, yung hashtag, kahit gaano karaming hashtag pwede mong ilagay doon sa description. Pero ang ilalabas doon sa title mo is 3 lang. Pero kung mahaba yung words ng hashtag mo, baka isa lang mailagay doon. Depende sa hashtag. Ano yan hindi yan putol-putol Kunwari, Kuya Ed. Hashtag Kuya Ed. Yung hashtag Kuya Ed ko, yung kuya karugtong kagad yung Ed. Para pasok sila sa isang hashtag. Ganon. So, yun. Game. Doon na tayo sa paalala. Patapos na ata ito kahonista. Yung mga binigay ko sa inyong tricks ay mga paraan lang para i-view ng tao yung video nyo. Pero kahit gaano kaganda yung title mo, kahit gaano kaganda yung thumbnail mo, kapag hindi maganda yung mismong content ng video mo, baliwala rin. Tama. Nalalaman kasi ni YouTube kung gaano katagal pinanood yung video natin, at pag nakita ni YouTube na matagal siyang pinapanood, lalo na kapag tinatapos yung video mo,
mas nire-recommend ni YouTube yung video mo sa iba-ibang tao. So, nandun na tayo. Ang ganda ng title mo, ang ganda ng thumbnail mo, may hashtag ka, lahat ng mga sinabi ko, nilagay mo. So, view nga yung video mo. Ang problema, hindi naman pinanood ng mahaba kasi mismong yung content mo ay hindi maganda. Lahat ng tricks na binigay ko sa inyo ay para ma-attract lang yung tao, para i-click at panoorin yung video mo. Pero nasa iyo pa rin yan. Nasa iyo pa rin kung gaano katagal papanoorin ng tao yung video mo para malaman ni YouTube na maganda yung video mo. Lagi niyong tatandaan mga kaunista na kapag nagsimula nang i-recommend ni YouTube ang video mo dahil nakita niya na matagal itong pinapanood, doon na magsisimula na lalong dumami ang viewers at subscribers mo. Again, dito sa YouTube, nagkakatalo pa rin talaga yan sa ganda ng content. Natutunan kayo mga kaunisa sa video na to at sana lahat tayo dumami ang views at matutunan natin yung tamang pamamaraan para dumami yung views. Kasi kahit anong promote mo ng video mo, kung yung mismong content mo ang hindi maganda, ay wala rin talagang mangyayari. Maraming salamat sa 103,000 na kaunista. Maraming salamat sa inyo lahat. So, nung time na to, 103,000 na yung viewers niya. Ay, yung subscribers niya. So, which is good. Yun. Abot din tayo sa ganyang kalaking subscriber balang araw. So, yun. Ang ganda nung ano niya. Almost ano lang yun eh. Title, thumbnail, tags, description. 4 na ano lang. 4 na tips. Hashtag pa pala. So, 5. So, yun. So, dati yun dito naman sa ano, sa YouTube, sa settings. Maayos mo naman yan sa ano, YT Studio. YT Studio app, kaya mong maayos yan lahat nung binabanggit niya.